ang kanyang maaalala ay yung pinakamahalagang bagay at pinapahalagahan niyang bagay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung malapit na siyang mamatay, alam niyo yung sabi niya? Sabi niya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, sabi ng Propeta Muhammad. Sabi niya, ang salah, ang salah. Parang sinasabi ng Propeta Muhammad, huwag niyong iwanan ang salah, huwag niyong iwanan ang salah. Tunay na ang unang itatanong at kikwentahin sa isang alipin pagdating niya sa kabilang buhay ay ang sala. Walang ibang itatanong. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kauna-unang itatanong sa iyo, as-sala, ang sala. Fa in saluhat, sabi ng Propeta Muhammad, kapag ito ay naging okay, pasado, kumpleto, saluha sa'iru a'malihi, ay magiging okay, pasado, at tanggap ang natitira niyang mga gawain. Tanggap lahat. Tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, ngunit kung ito ay sira, bagsak, hindi tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasada sa'iru a'malihi, ay magiging sira, bagsak din ang lahat ng kanyang mga gawain. Ang sala, ang hukom nito, ang batas dito ay fardu ain, wala kang dahilan. Alam niyo kung anong dahilan lamang upang hindi ka magsala? Wala kang dahilan kung ikaw ay may sakit eh. Wala kang dahilan kung ikaw ay may kapansanan na hindi magsala. Sabihin mo, hindi ko kayang tumayo, hindi ako magsasala. Hindi magsala ka kung anong kaya mo. Kung hindi mo kayang tumayo, hindi umupo ka kung kaya mo. Hindi mo kayang umupo, hindi na kung nakahiga, pwede kang magsala, magsala ka pa rin. Kung hindi ka pa rin makapagsala kahit ikaw ay nakahiga, at least man lang kung nagagalaw mo yung kamay mo o yung ulo mo, sign na kung ikaw ay nagsasala. I-imaginein mo na lang, magsala ka pa rin. Hindi po ba? Kung hindi nga, kahit nga utak na lang ang gumagana sa iyo at mata mo, ha? Alangan naman siguro yung mata mo, hindi nakakakurap-kurap yan. Kahit yan na lang ang nagfa-function sa katawan mo, wala kang dahilan upang hindi magsala. Ang tanging dahilan na hindi ka makakapagsala kung wala ka ng malay. Ang pangalawa, kung patay ka na. Yun ang tanging kadahilanan upang hindi ka magsala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganong kahalaga ang sala sa isang mananampalataya. Hindi po ba? Sasabihin mo, busy ka? Sa loob ng isang araw, busy ka? Sa loob ng 24 hours na ibinigay sa iyong libre ni Allah upang ipamuhay mo, 10 minutes, 5 minutes, hindi ka makapagsala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo maibigay yun. Kung kikwentahin natin lahat, 10 minutes bawat isang sala, meron ka lang 50 minutes. Kumpletohin na natin 60 minutes para maging isang oras. Isang oras, ilalaan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang binigyan ka niya ng 24 oras, isang oras nga lang inihingi sa iyo, hindi mo pa kaya. Nahihirapan ka pa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Paano kung isinabatas yung 50 beses na pagdarasal? Ano na lang ang magiging katwiran ng tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Sino man ang ginabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya, at kung sino man ang Kanyang iniligaw ay walang makapaggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. At ako rin ay sumasaksing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo at ang kanyang huling propeta. Ballagar risala, na iparating niya ang minsaheng iniatang sa kanya ni Allah sa umma na ito. Wa nasahal ummah, at naibigay niya ang payong nararapat para sa umma na ito.
Wajahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. At siya ay nakidigma at nakibaka para kay Allah subhanahu wa ta'ala upang maiangat ang pangalan ni Allah at ang Islam hanggang sa siya ay datnan ng kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pagkatakot sa Kanya, ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang tanging magiging tunay mong tagumpay dito sa mundong ito at lalong-lalo sa kabilang buhay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot at huwag kayong papayag na kayo ay madatnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita lamang kayo ng pawang katotohanan. At nang sa gayon ay aayusin ni Allah para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin ni Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan. At kung sino man ang sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtagumpay ng napakalaking tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang mabiyayang araw ng Jum'ah, pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil nabigyan na naman tayo ng pagkakataong masamba siya at maisagawa ang isa sa mga gawaing dakila sa araw na ito. At ito yung tinatawag na Salatul Jum'ah o yung pagsasagawa ng sala sa araw ng Jum'ah. Tunay na kung sino man ang ginabayan ni Allah sa araw na ito ay siyang tunay na tagumpay sapagkat maraming tao ang alam natin na wala naman silang kadahi-dahilan upang hindi magsagawa ng dasal, ngunit hindi natin nakikita sa mga masjid, hindi natin nakikita sa mga bahay dasalan na kung saan sa araw na ito isa sa pinakamahalagang araw sa ating mga Muslim sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na ang isang Muslim na ang pinakaunang wajib sa kanya at sinisiguradong kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng shahada, pagkatapos ng shahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ay ang salah. Gaano kahalaga ang salah sa isang Muslim? Ang ating mga scholars ay napakaraming aklat at librong isinulat hinggil sa kahalagahan ng salah. Kahit sa banal na Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makikita natin na punong-puno ang mga kautusan na ito hinggil sa pagpapaalala sa mga mananampalataya na sila ay magsagawa ng sala. Sapagkat kung itong sala na ito, kagaya nga ng sinabi ng isang scholar natin, kung iiwan natin ang sala na ito ay kagaya ito halimbawa ng katawan ng tao. Ang sala ay tumatayong pagkain ng kaluluwa. Kung ang tao kumakain sa kanyang katawan upang ito ay mabuhay, ang kaluluwa ng isang tao, ng isang mananampalataya, ay mabubuhay kung siya ay magsasagawa ng sala. Sabi nga, ang sala ay kahalintulad ng oxygen sa katawan ng tao. Ang sala ay katulad ng oxygen sa katawan ng tao na kapag walang oxygen ang katawan ng tao, ay mamamatay siya. Kagaya din ng ating kaluluwa, kung hindi siya magdadasal, ay mamamatay din ang ating kaluluwa. Kaya naman paulit-ulit, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah, o kayong mga mananampalataya, itayo ninyo ang sala at ibigay ninyo ang zakah. At saka napakaraming hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan ng isang Muslim magsala. Sapagkat
ang sala, yun yung sila sa pagitan ng mga mananampalataya at ni Allah. At alam natin ang literal na kahulugan ng sala, linguistically, ang ibig sabihin ng sala ay sila. Ang ibig sabihin ng sala ay sila, na ang ibig sabihin ay ugnayan, relasyon sa pagitan ng mananampalataya ng isang alipin sa kanyang Panginoon. So kung ang isang tao ay walang sala, wala siyang komunikasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun lang kasimple. Kung wala kang komunikasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, papaano mo masasabi kay Allah ang iyong mga hinaing? Papaano mo ihihingin ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan? Papaano ka hihingi ng biyaya? Papaano ka magsusumamo kay Allah sa lahat ng iyong pangangailangan dito sa mga makabundong bagay? Kung wala kang koneksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sala ay ang nagbibigay ng pagkakaiba sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim. Kung hindi ka magsasala, ay kahalintulad ka ng mga taong hindi mananampalataya. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." O kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin, ang kasunduang namamagitan sa atin, sa ating mga Muslim at mga hindi mananampalataya ay ang sala. Kaya kung sino man ang umiwan ng sala ay nakagawa ng kufur, faqad kafara, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alamin ninyo na ang pagsasagawa ng sala sa buhay ng isang tao, ito ay hindi pahirap sa kanya. May mga taong sinasabi nila na napakahirap ng inyong pananampalataya. Bakit? Sapagkat kayo ay nagdadasal ng 5 beses sa loob ng isang araw. 5 beses sa loob ng isang araw. Para sa kanila, ang pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw ay pabigat at pasakit. Ngunit hindi nila naiintindihan na ang orihinal na utos ng Islam ay hindi 5. At alam natin yun. Ilang beses na nating narinig na ang sala ay ibinaba ito kay Propeta Muhammad na kautusan doon mismo sa ikaitaasan, sa taas ng kalangitan, sa Lauhil Mahfud, doon sa Sidratul Muntaha. Ito'y ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na kautusan, na ang unang kautusan dito ay 50 beses. Ano na lang kaya ang kanilang sasabihin sa mga taong nagsasabing ang 5 beses ay mabigat at pabigat at mahirap na gampanan? Eh kung ang batas na yan, na magsasagawa ang isang Muslim ng 50 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw ay ipinatupad ni Allah, ano kaya sasabihin nila? Sapagkat totoo naman mga kapatid, no? Sa kapanahunan natin ngayon, maiintindihan natin kung isang tao ay nasa isang sitwasyon na siya ay mayroong talagang emergency, hindi makaalis sa kanyang trabaho sa pagitan ng buhay at kamatayan, ay hindi siya makakapagsala. Minsan naman late siya kasi may mga importanteng inaasikaso. Pero ang sabihin mo sa isang taong wala namang kadahi-dahilan upang hindi siya magsala, at siya sabihin pa niyang mabigat sa Islam, papaano na lang kapatid sa pananampalatayang Islam? Alam po ba natin yun? May mga tao, nandyan naman sa kanilang pamamahay, aircon, di ba? Walang kahirap-hirap na magsala. Hindi mo pwede ikatwirang malamig yung tubig, hindi makapaghuho. May heater naman. Hindi mo ikatwiran na kung saan mahirap, may sakit siya, pwede namang magtayamum. Di ba? Anong dahilan ng isang tao maliban sa kanyang hindi pananampalataya ng lubusan kay Allah kung bakit siya hindi magsasala? Mga kapatid sa Islam. So isa yan sa pinakamahalagang gampanin ng isang Muslim pagkatapos mong magsyahada sa isang balik Islam. Pagkatapos magsyahada ng isang tao, ang pinakauna niyang dapat na inaatupag at binibigyan ng buong pansin ay ang pagdarasal. Bakit hindi ka magdadasal kay Allah? Sa dami ng biyayang natatanggap mo,
ay hindi sapat ang iyong 5 beses na pagdarasal. Ang tao kasi, nakakaalala lang kay Allah, nakakaalala lang sa kanyang Panginoon kapag siya ay nasa kahirapan. Kung walang pagsubok na dumarating sa buhay, hindi nakakaalala sa Diyos. Hindi po ba? Yun ang katotohanan. Kapag siya ay nasa kasaganahan, kasiyahan, tagumpay na tinatamasa ng kanyang buhay, ni hindi makapagpasalamat kay Allah sa mga biyayang kanyang tinanggap. Ngunit kapag siya ay nasa pagsubok ni Allah, may problemang malaki, may mga suliranin, may bumabagabag sa kanyang kalooban, ang bilis tumawag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ganon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Panginoon natin ay Panginoon hindi lang kapag ikaw ay may problema. Ang Panginoon natin ay Panginoon ng lahat ng pagkakataon, anumang kalagayan mo. Kaya nga, isinabatas sa Islam yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Ano man ang sitwasyon mo, magdasal ka. May problema ka, magdasal ka pa rin 5 beses sa loob ng isang araw. Wala kang problema, masaya ka, may trabaho ka, magsala ka pa rin sa loob ng isang araw ng 5 beses. Diba? May mga pinusupong tao, sabihin nila, ay kayong mga Muslim, 5 beses lang naman kayo magsala. Kami nga kahit ilang beses pwede kami. Totoo naman. Di ba? Pwede naman sila magdasal sa loob ng isang araw ng mas higit pa sa 5 beses. Pero, ilan sa mga tao ang nagdadasal ng 5 beses sa loob ng isang araw sa kanila? Ang iba nga sa kanila, sa loob lang ng isang linggo, 1 beses lang sila makaalala sa Diyos. Iba kasi yung consistency ng isang tao sa kanyang panalangin sa Diyos. Iba kasi yung utos ng Diyos at yun ay gagampanan mo. Iba yun. Sapagkat yun ay isang batas na kapag ginampanan mo, mayroon kang reward. Ang salawatul khams, yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, ang hukom nito, ang hatol nito, yung Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, di ba? At Isha, Salatul Isha, ang hatol dito ay fardu ain. Anong ibig sabihin ng fardu ain? Inubliga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin sa kapatid mo, bro, doblehin mo ang sala mo, akin lang isa, sa'yo ang isa. Walang ganun sa Islam. Individual ang pag-obliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magsala ka sapagkat sa araw ng paghuhukom, tatanungin ka ni Allah, nagsala ka ba o hindi? Ikaw mismo, hindi tatanungin yung kaibigan mo. Hindi tatanungin kung sino yung kasama mo dyan na sinabihan mo na, bro, ganito, ganyan. Ang sala, ang hukom nito, ang batas dito ay fardu ain, wala kang dahilan. Alam niyo kung anong dahilan lamang upang hindi ka magsala? Wala kang dahilan kung ikaw ay may sakit eh. Wala kang dahilan kung ikaw ay may kapansanan na hindi magsala. Sabihin mo, hindi ko kayang tumayo, hindi ako magsasala. Di magsala ka kung anong kaya mo. Kung hindi mo kayang tumayo, hindi umupo ka kung kaya mo. Hindi mo kayang umupo, hindi na kung nakahiga, pwede kang magsala ka pa rin. Kung hindi ka pa rin makapagsala kahit ikaw ay nakahiga, at least man lang kung nagagalaw mo yung kamay mo o yung ulo mo, sign na kung ikaw ay nagsasala. I-imaginein mo na lang, magsala ka pa rin. Hindi po ba? Kung hindi nga, kahit nga utak na lang ang gumagana sa iyo at mata mo. Ha? Alangan naman siguro yung mata mo, hindi nakakakurap-kurap yan. Kahit yan na lang ang nagfa-function sa katawan mo, wala kang dahilan upang hindi magsala. Ang tanging dahilan na hindi ka makakapagsala kung wala ka ng malay. Ang pangalawa, kung patay ka na. Yun ang tanging kadahilanan upang hindi ka magsala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganong kahalaga ang sala sa isang mananampalataya. Hindi po ba? Sasabihin mo, busy ka? Sa loob ng isang araw, busy ka? Sa loob ng 24 hours na ibinigay sa iyo libre ni Allah upang ipamuhay mo, 10 minutes, 5 minutes, hindi ka makapagsala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo maibigay yun. Kung kikwentahin natin lahat,
10 minutes bawat isang sala. Meron ka lang 50 minutes. Kumpletohin na natin 60 minutes para maging isang oras. Isang oras! Ilalaan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang binigyan ka niya ng 24 oras, isang oras nga lang inihingi sa'yo, hindi mo pa kaya. Nahihirapan ka pa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? E paano kung isinabatas yung 50 beses na pagdarasal? Ano na lang ang magiging katwiran ng tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? So ganun, walang dahilan ang isang mananampalatayang Muslim. Buti kung babae ka, sapagkat ang babae kapag may buwan ng dalaw, kapag meron silang buwan ng dalaw, ay hindi sila po pwedeng magsala at hindi rin sila po pwedeng magsagawa ng fasting. At iba pang mga batas hinggil sa buwan ng dalaw. Kaya kapag hindi ka nagsasala, ang tanong sa'yo, bakit babae ka ba? May buwan ng dalaw ka ba para sabihin mong hindi ka nagsasala? Wallahi, kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay mong tagumpay ay sasala. Kapag hindi ka nagsasala, ano ang ihaharap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya naman bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim, ay pahalagahan natin yung pagsasala sapagkat doon nakikita ang pagpapahalaga mo sa pagiging Muslim mo. Kung hindi ka nagpapahalaga sa sala at hindi ka nagsasala, ibig sabihin yung pagiging Muslim mo, hindi mo pinapahalagahan. Okay lang sa'yo, maabutan ka lang sa sala o hindi. Mga kapatid, kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung malapit na siyang mamatay, alam niyo kung anong inaalala ng Propeta Muhammad? Di ba sa isang tao, kapag malapit na siyang mamatay, ang pinakamahalagang kanyang maaalala, o di kaya ang kanyang maaalala ay yung pinakamahalagang bagay at pinapahalagahan niyang bagay? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung malapit na siyang mamatay, alam niyo yung sabi niya? Sabi niya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, sabi ng Propeta Muhammad. Sabi niya, ang salah, ang salah. Parang sinasabi ng Propeta Muhammad, huwag niyong iwanan ang salah, huwag niyong iwanan ang salah. Wa ma malakat aymanukum. Sumusumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, may hawak ng inyong mga kaluluwa sa inyong mga ayman. Yun ang sinasabi ng Propeta Muhammad, ang sala, huwag niyong kalilimutan ng sala. Ang ibig sabihin nun, nung may sakit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nakaka-recover sa kanyang sakit at nakakagising, ang unang bukang bibig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asallan nas, nakapagsala na ba ang mga tao? Yun pa rin ang inaalala ni Propeta Muhammad, nagsala na ba ang mga tao? Kasi bakit? Yun ang mahalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagdarasal, mga kapatid. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at pagitan ng hindi mananampalataya ay ang sala. Alam niyo po ba na kapag ang isang tao namatay na hindi nagsasala, ay hindi siya po pwedeng dasalan sa Islam? Kapag namatay ka, kahit sabihin mong ikaw ay Muslim, pangalan mong Muslim, kapag hindi nagsasala ang isang tao, ay hindi siya pwedeng salahan, hindi siya pwedeng ilibing sa mga Muslim, libingan ng mga Muslim, at hindi siya gagawan ng ritual ng Muslim. Katunayan na hindi siya Muslim. Yun ang sinasabi ng mga scholars natin. Napakaraming mga fatwa ng mga scholars natin. Tinatanong sila, Sheikh, paano itong isang kapatid natin na matay, nagpa-fasting siya, pero hindi nagsasala? Pwede ba natin itong ilibing sa libingan ng mga Muslim? Ang sinasabi ng mga sheikh natin, hindi. Anong silbi ng fasting mo kung hindi ka naman nagsasala? Anong silbi ng sadaka mo, hindi ka naman nagsasala? Anong silbi ng dawa mo, nagdadawa ka, hindi ka naman nagsasala? Kapag hindi ka nagsasala, kahit anong gawin mo, kasi prerequisite yan. Sa lahat ng gawain mo para tanggapin ni Allah, kailangan nagsasala ka. Kung hindi ka nagsasala, kahit anong gawin mo, walang silbi yun, mga kapatid. Nakukuha niyo kung gaano kahalaga ang sala sa isang tao? Di ba? Sabi ng Sheikh, hindi siya pwedeng dasalan. Hindi siya pwedeng ilibing sa libingan ng mga Muslim. Bakit? Kahit nagpa-fasting siya, Sheikh, oo. Bakit?
Kasi hindi siya Muslim. Bakit? Kasi hindi siya nagsasala. Kapatid sa Islam. Nakuha niyo yun? Paano mo kiklaim sa sarili mo Muslim ka hindi ka nagsasala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Anong ihaharap mo kay Allah? Alam niyo bang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? Sabi niya, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru a'malihi wa in fasadat fasada sa'iru a'malihi, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan niyo itong hadith na ito mga kapatid sa Islam. At mapapagtanto ninyo kung gaano kahalaga ang sala sa buhay ng isang tao. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Tunay na ang unang itatanong at kikwentahin sa isang alipin pagdating niya sa kabilang buhay ay ang sala. Walang ibang itatanong. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kauna-unang itatanong sa iyo, as-sala, ang sala. Fa in saluhat, sabi ng Propeta Muhammad, kapag ito ay naging okay, pasado, kumpleto, saluha sa'iru a'malihi. Ay magiging okay, pasado, at tanggap ang natitira niyang mga gawain. Tanggap lahat. Tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, ngunit kung ito ay sira, bagsak, hindi tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasada sa'iru a'malihi. Ay magiging sira, bagsak din ang lahat ng kanyang mga gawain. Nag-hajj ka ng ilang beses sa Makkah, kahit ilang beses kang mag-hajj, hindi ka nagsasala. May mga ganun tao, pinagmamalaki niya, nag-hajj na ako, haji na nga pangalan ko eh. Bakit? 3 beses na ako nag-hajj. Ba't ngayon hindi ka na nagsasala? Nag-hajj na ako eh. Sa kabilang buhay, kaya niyang ipakatwiran kay Allah yan. Ya Allah, nagpunta na ako sa Makkah eh. Ang sala doon sa Makkah, 100,000 ang isang sala. Pwede mo ipagmalaki yun? Hindi. Sapagkat ang obligasyon mo ay 5 times a day. Hindi naman once, hindi mo pwedeng biglain lahat. Hindi ka pwedeng magpondo ng sala, ponduhin mo yung 5 beses, biglain mo. Sa ibang araw, nasasala ka, sa ibang araw, hindi. Bakit? Sabi mo, may pondo ka. Walang ganun sa batas ng Islam. Ang issue dito ay ang pagiging consistency mo, tuloy-tuloy mo sa mga utos na ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad, kapag bumagsak ay bagsak ang lahat ng kanyang mga gawain. Meaning, kahit ikaw ay nagfa-fasting sa buwan ng Ramadan, hindi pumasa ang sala mo, walang silbi yung fasting mo. Kahit na ikaw ay nagbibigay ng zakah, nagbibigay ka ng sadaka, nagbibigay ka ng kawang gawa, bagsak ang sala mo, bagsak yan. Hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ikaw ay nagsagawa ng hajj, hindi ka nagsasala, bagsak yung hajj mo. Pagdating sa kabilang buhay, walang silbi mga kapatid. Nakipaglaban ka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nagsasala, bagsak yung pakikipaglaban mo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kahalaga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sala sa buhay ng isang tao. Kaya wag na wag ninyong sasabihin na busy ako, sapagkat sa kabilang buhay, sa araw, nakakailanganin mo kahit kapiranggot na kabutihan, maaalala mo, sana nagsala ako. Sana hindi ko sinabing busy ako. Kapag tinimbang na ni Allah yung kabutihan mo, ha? At tumimbang, mas mabigat yung kasalanan mo, sana, sasabihin mo, baka magsisi ka, sabihin mo, sana nagsala na lang ako. Hindi ko na sinabing busy ako sapagkat kung sinagsala sana ako, sana bumigat ang kabutihan ko. Nadagdagan ng konti ang kabutihan ko. Wallahi al-azim mga kapatid sa Islam, lahat tayo nangangailangan. Ito ay payo unang-una ko sa aking sarili at saka sa inyo mga mahal na mga kapatid. Walang dahilan ng isang tao, trabaho, negosyo, ano man ang pinagkakabalahan mo, di ba? Ano man ang pinagkakabalahan mo, itigil mo yan kapag dating na ng sala. Makakapag-antay yan. Pero yung kamatayan, kapag namatay ka na, hindi ka antayin yan. Di ba? Itigil mo yan.
naglalaro ka, lalo naglalaro ka, walang katuturang bagay. Walang katuturang bagay, ikaw ay nagsasagawa ng pagsasayang ng iyong oras, walang katuturan. Hindi ba? Tapos hindi ka magsasagawa ng dasal dahil ipagpapalit mo yun sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Allahul musta'an, mga kapatid sa Islam. Patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin niya tayo sa mga pagkukulang natin. Walang taong perpekto. Sino sa atin dito ang sasabihin natin na kumpleto na ang kanyang dasal sa loob ng pagiging Muslim niya? Ihingi natin ng kapatawaran yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.